Hallelujah! Magandang umaga po mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At ngayon nga po mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos, salamat po muli Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay makarinig ng iyong salita. Lord, kami po ay naniniwala na kami po ay walang kaya or mawawalan ang aming kabuluhan, ang aming mga ginagawa ng kabuluhan kung hindi mo kami sasamahan. Kaya nga po, we are dependent, O Lord God, sa iyong pagkilos sa araw na ito. Lalo tigit sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord, anoint your servant, O Lord God. And may the word comes to my mouth, O Lord, and the meditation of my heart be pleasing unto you, be acceptable to you. At nawa, dakilang Diyos ang aming mga kapatid na nakikinig dito sa aming worship hall and even sa online. Lord, extend your blessings and may the knowledge of the Lord be upon them, be upon us, O Lord God. And so we understand, O Lord God, the message sa araw na ito. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon, at ng katakilaan ay sa iyo lamang sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, so wala na po tayong patumpik-tumpik pa. Ang ating pong topic is about the mission continues. Yeah, the mission continues. Ibig sabihin, may tutuloy tayong mission. Ang problema, ano ba ang mission? Saan ba natin ito makikita? Kung titingnan po natin ang binasa ng ating kapatid sa Timoteo, ang bilin dito ni Pablo sa kanyang disipulo o kay Timothy, una makikita po natin dito na sa unang pahayag pa lang ay pinagbibiling ko sa paningin ng Diyos na si Jesucristo na siyang huhukom sa mga buhay at mga patay. So ngayon ipinagbibilin ng ating Apostol Pablo ang mga bagay na ito kay Timoteo. At ito po yung sinasabi niya. Sa verse 2, ipangaral mo ang salita. Preach the word. Ito po yung ginagawa o ginawa ni Timoteo at ng iba pang mga disipulo at mga lingkod na katulad ng nandito sa inyong harapan. At dahil nga tinupad nila, itinuloy nila yung mission na ito, nakarating ito sa atin ngayon. At nais natin itong ipagpatuloy. Ang pangalawa, magsikap ka sa kapanahunan. No? Ibig sabihin ng pagsisikap, may sort of hardship o mayroong pagsisikap, no, na gawin ang mga bagay sa di kapanahunan o sa kapanahunan. Ibig sabihin with in season or out of season. So ibig sabihin kahit na anong pakiramdam mo, kahit na anong weather, mga kapatid, tuloy ang gagawin o ang mission na ibinibigay sa atin o ibinigay sa kanya sa kapatid na Timoteo mula sa ating kapatid na Pablo. At ang sabi doon, sumuway ka o sumuwata ka. So ibig sabihin pwede kang mag-reprove ng mga mali, no, na kautusan or aral. So, kapag mali ang aral, pwede kang mag-reprove, pwede kang mag-object. Another thing is rebuke. So, hindi po masama, mga kapatid, ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos to rebuke some false or some wrong motives at saka mga wrongdoings ng mga mananampalataya. Kaya po, pag sinasabi ka, kapatid, mali itong ginagawa mo. Minsan, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay tool para tayo ay rebuke. Minsan, kahit hindi ka pinipersonal o kinakausap ng diretso ng iyong pastor, sasabihin mo, ako yun ah. Salamat Lord, nire-rebuke mo ako. Salamat doon sa ginamit ng Panginoon para ikaw ay ituwid. No? Ano pa, mga kapatid? Exhort o mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So, exhort with all long suffering. So, tayo mga kapatid, hindi tayo tumitigil na mangaral
tuloy-tuloy. Minsan tayo po ay nangangaral once in a blue moon, dapat po consistent ang ating ginagawa. Katulad po ng marahil ginawa ng ating kapatid na Timoteo. Sinunod niya ang bilin na ito ng ating kapatid na Pablo. Actually, this is the last chapter or parang panghuling salita na kay Timoteo. So mga kapatid, dahil nga malamang na itinuloy ng ating kapatid na Timoteo ang gawain ito po'y nakarating sa atin, and we are beneficiaries of this pagsunod, obedience dun sa task na ibinigay sa kanya. So ngayon mga kapatid, alam niyo mula nang umpisa pa lang, since the beginning of time, Satan is consistent with his mission. Gusto kong ipaunawa sa atin mga kapatid, ng ating kaaway o ang kaaway ng ating pananampalataya started his mission, and he is consistent until today to deceive the world, at siya po ay nagtatagumpay sa iba. From the old school setup ng ating kaaway ni Satanas mula doon sa Garden ng Eden until now high-tech, no? Ang media ay napasok niya, at siya po ay sort of parang accomplish sa kanyang mission. Ano ba ang gusto niya? Kaya siya sinipa sa langit. To gain the praises of creatures or ng mga nilikha. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos. At actually, ngayon po, he has titled the God of this world. So, 2 Corinthians 4:4. So, ano po yung mission niya mga kapatid? Mula noon is set long term. Ang mission niya ay long term set up. No, it evolves from generation to generation. In season or out of season, pareho po, no? Contrary sa ating Panginoon. Actually, his evil missions don't change. Yung pa rin ang kanyang gusto, ang sirain ang magandang nilalang ng Diyos. No? Tayo po, o ang mundo ay nilalang ng Diyos na maayos, pero makikita ninyo na ang mundo is corrupted. No? And even our minds, even the minds of the youth, mga kapatid, 3 years old pa lang, marunong na sila magsinungaling. Ang ginagawa lang niya, he's innovating his mission or his tactics from worst to worst. At yun nga, decaying or pasama ng pasama ang mundo, sabi sa Biblia. Ngayon nga mga kapatid, to end this mission, no, lagi na siya nagtatagumpay, lagi na siyang nakaka-accomplish. Nandito ang ating Panginoon na bumaba mula sa langit, and He started this mission for salvation. Hallelujah. You know, the first phase of salvation is done. Nung namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, the first phase of salvation is done. The participation of the Lord is already finished. Mga kapatid, we are in the second phase. The participation of the believers. Ito na po, nandito po tayo sa second phase na hindi po may laganap ang salvation kung hindi gagamit ng katulad ng mga mananampalataya. And from day on, mga kapatid, ang mga disciples, Apostle Paul, and the rest of the disciples, sila po ay nasa second phase, and until now, the pastors and the leaders of the church are keep on going, to continue the mission and the phase of the salvation. And the third phase, which is the last phase, is the return of our Lord Jesus Christ. So dahil nga po, nandito tayo sa second phase, we will continue the mission of the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin muna ito, Panginoon.
Hallelujah. So speaking of second phase, mga kapatid, we are participated for He assigned the believers to go and save others by teaching them about Jesus Christ. No? Kapag itinuro natin ang mga bilin ng ating Panginoon, we are doing our mission. Ngayon mga kapatid, speaking of mission, ano ba yung mission? Do we have a mission? Yes. Bakit ka ba nandito sa Saudi? What is your mission? To gain money, to provide your family. No? Minsan gusto mo lang makasama ang iyong loved one, no? Minsan wala lang, gusto mo lang ma-experience ang lugar na ito. So we have a lot of goals or pursuit sa ating buhay, mga kapatid. But mga kapatid, that is personal mission. Your personal mission may be, accomplished, or ikaw ay nasa rurok ng iyong tagumpay sa iyong personal missions. But we are here to preach the mission of the Christians. But the problem is, how can we do our mission, being a Christians, without knowing or understanding it? Sino nakakalam ng inyong mission bilang Kristiyano, mga kapatid? Siguro yung personal mission na inyo na sinasabi ko, ay alam nyo na. Pero what is your mission as a Christians? Why do you save? Why you here? Yan po ang ating aalamin sa mga susunod na paksa. Okay, so what is mission? Mission is an important assignment given to a person, to you, or a group, to the church. It is a vocation. Pag sinabi pong vocation, no? Sometimes you are doing with love and passion. No? Hindi ka pwedeng pumunta sa mission without vocation mind or walang pagmamahal doon sa iyong ginagawa. And it could be a calling. Minsan kahit paanong push ng mga leaders, go to mission, but you have no calling. So minsan ay hindi nagiging matagumpay or wala doon yung passion doon sa iyong ginagawa. Our mission na pag-uusapan is a calling of a religious or calling of the Lord. Mission could be accomplished or failed. Masasabihin mo, mission accomplished, Lord. I failed the mission. So dalawa lang ang kahantungan ng mission, mga kapatid. It could be accomplished or could be failed. So, at ang makikita ninyo, mga kapatid, siguro may mga pagkakataon ang mga misyonaryo na mayroon silang mission and they are failed, then they will divert their missions another track. No? Kasi minsan mag-fail ka dito but you will not stop. You will find another. Ganon din naman kapag kayo nagtagumpay sa isang mission, you will not stop like Paul. He has many missionary journey. Hindi ibig sabihin nag-mission ka, tapos na. Meron ako na tayo doon, dalawang church. O meron kang nagawa sa iglesia. Okay, you're finished. No, tapos na siguro yun, yung kakanta o tutugtog. Yun na lang. Tapos na mission ko. No. Mission after mission. This is the calling. This is the call to a missionary. No, they will not stop until they retired or they meet the Lord. When you join the army, yan, may makaka-relate dito. When you join the army, you cannot refuse to follow orders, right? Hindi ka pwedeng tumanggi kung ang mission na ibibigay sa iyo ay labag sa iyong loob. You will do the mission. No? Sa ayaw mo at sa gusto. Until you retired or until you die on the battle. So tapos na yung mission mo. Pero mga kapatid, sa atin dito, sa bilang mga Kristiyano, when you got saved, when you got the promise of the Lord,
we have a lot of missions to do. Okay? So ngayon mga kapatid, sabi ko nga, marami itong mission na ito. Pero, kuya, bigyan mo kami kahit isa. Wala nga akong alam na mission. No? Pero ang mission po ng Kristiyano is never ending actually. Pero bakit, kuya, wala pa yata akong nauumpisang mission. No? Sa mission ng Kristiyano, there is no going back. Palaging press on. Laging tuloy-tuloy. So, we will establish the mission, mga kapatid. And the pursuit of a Christian. Malalaman natin dito kung tayo nga ba ay nasa mission. And it could be a reminder to us, mga kapatid, na sa ating mga mission, baka yung iba naman ay may idea, pero I have to remind everyone sa mga mission na ito. At it could be the purposes of the believer of Christ. Yan. So, sino bang nakakaalam dito na mayroon siyang mission? No? O baka ano lang, task lang. Kapag alam niyo po yung mission na ito, mga kapatid, you can say amen. Okay? Iisa-isahin po natin. As a Christian believer, sino po ang Christian believers dito? Amen. Hallelujah. We are. Na naniniwala sa Panginoong Hesus that there are the Christian believer and this is your mission. To obey the commandments of the Lord Jesus Christ. What are those commandments, mga kapatid? Ang sabi doon sa Mateo 22, Matthew 22, mula sa 37 hanggang 39, sabi ng ating Panginoon, ang greatest commandment po, ang sabi doon is love the Lord with all your heart and with all your soul. Una and greatest commandment. And ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. So makikita ninyo po dito, mga kapatid, yung term na love. So dito sa dalawang greatest commandment, nakabatay ang 10 utos o lahat ng mga commandments ng ating mula sa kay Moises. So yan po yung Christian believer na mission, ang mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, no? Sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa iyong buong pag-iisip. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. As a Christian believer, dapat po mayroon yan. Sino po ang nagmamahal sa Panginoon? Amen. Yes, walang ibang Diyos kundi ang ating Diyos. Sino ang nagmamahal sa kapwa kahit medyo nakakainis na? Amen. Yes, minamahal pa rin natin. Kahit hindi ka ibig-ibig, even they are not adorables. No, even they have these difficulties or disabilities, we love them. Even yung umaaway sa atin, we love them. Because that is the mission of a Christian believer. Amen? Yes. As a follower of Christ, number 2, as a follower. Sino pong followers ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus? Yes, praise the Lord. Ano pag sinabi pong follower of Jesus Christ, you have these commandments and you are walking along with the will of the Lord. Amen? This is a follower of Christ. Ano po yung mission ng isang follower of Christ? Is to spread the gospel. Yan. And act like the disciples. Nandyan papasok po yung Great Commission. Ang sabi nga doon, mauulit ko kaya, na kailangan mga kapatid, ipangaral ang salita ng Diyos. Ano? Ang sabi ng ating Panginoon, ulitin ko, all authority is given to me. Okay? So therefore, teach all nations. And baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and I will be with you until the end of the earth. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Kristo, it is basic, mga kapatid, sa ating mga buhay. It is basic to humble ourselves to win souls. Ito po yung binasa natin kanina, no? Kailangan magpatuloy upang abutin ang mga
ibang mga kaluluwa. Mga kapatid, kung sa palagay ninyo na tumigil ang mga disipulo, mga followers of Christ during that time of persecution, kung tumigil sila, nakarating kaya sa atin ang kanilang mga istorya o ang kaligtasan mula sa ating Panginoon? So, mga followers ni Kristo, tuloy po ang ating pag-evangelize. Siguro maaaring sinasabi mo na you're incapable, or sabihin natin mayroon kang deficiency sa pag-share sa iba. Pero siguro naman hindi iba sa iyo yung anak mo, ang asawa mo, yung magulang mo. Hindi sila iba. So start with them. Amen. Hallelujah. So as a follower of Christ, let's remind us that our mission is to spread the word of God, the love of God, etc. Okay. Mukhang dito magtatagal. As a church member. Sino pong church member dito? Amen. Hallelujah. Church member. Sino pong may iglesia dito, mga kapatid? Tayo. Ano ang mission ng isang church member? Our mission is to glorify and worship the Lord. And we are accomplished ngayong araw na ito. We worship Him by singing. We praise Him. Paulit-ulit yung praising. Sabi ko, hindi yata matatapos. Tama, hindi dapat matapos yung praising sa ating Diyos, yung ating pag-aawitan sa Diyos, hindi dapat natatapos. And we are accomplished on that. Mga kapatid, bilang church member, mayroon din po tayong mission to serve at to support the Church of God, of Jesus Christ. So, hindi po natatapos dito sa pag-attend ang inyong serbisyo sa ating Panginoon. We have a lot of activities. We have missions, local missions, mga kapatid. At we must participate to that. Mga kapatid, kinalulungkot ko sabihin sa inyo, attending is different from participating. Maybe you just invited now. You are just attending. You are our visitor. And welcome to you. Salamat sa Diyos. Ito na po kami po ay nag-umpisa rin ganyan. Dati kami ay just attending the church service until we discover ourselves that we are participating. We are not anymore visitors or just attending. Nakikisimba. No? And now, the church member is a participating body para sa mga gawain ng Diyos. And most of us here are accomplished for some instance. But for some instance, ang sabi ko nga kanina, we need to serve the Lord. We need to serve the church. At the church, we need to support the church, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, in Hebrew 13, ang sabi nga dito, baka sinasabi nyo lang na hindi ito, o sa akin lang sinasabi. Ang sabi doon sa Hebrew 13 verse 17, magsatalima kayo sa mga namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangapupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Mga kapatid, part of being a church member, our mission, could be mission goal or something, but to honor, no? O to obey sa mga rulers, sa mga leaders ng iglesia. Mga kapatid, hindi po masama yung ginagawa ninyo. Salamat sa mga tao na may puso ng pagsunod sa pastor, na kapag ka may mga gusto kayong payo, mayroong sinasabi din sa inyo, you are following the church leaders because you are a church member. At kung hindi mo pa nagagawa na sumunod, mga kapatid, ay gawin mo na because this is a part of your mission. Ang sabi po sa Hebrew 10, mga kapatid, verse 25, ito mo ang sabi ay, huwag ninyong kaligtaan ang mga pagkakatipon gaya ng ginagawa ng iba, ng ilan, ng iba.
No? So, ngayon mga kapatid, narinig mo na sa mga pagkakatipon, hindi po natin pinababayaan. You know, you have some reason, I believe. Kaya tayo ay uma-absent, o mga taga-online, kaya kayo ay wala rito because you have reasons. But make sure this reasons is valid in the sight of the Lord. Otherwise, this is an alibi. And alibi or not valid reason is not acceptable to our Lord who make us save. Ano pa mga kapatid? Ito ay part lang mga general idea. Marami pang ipinagagawa ang Diyos. Pero we are focused on the general term as a saved individual. Sino po dito yung mga saved na o nakatanggap ng salvation sa ating Diyos? Amen. Ngayon na dito, no? You know, sabi ng ating Panginoon sa Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, sinong nagsasalita ng ganyan? Sinong nakapagsalita na Jesus is Lord? Amen. Yes. And believe in your heart that God raised Him from the dead. God raised Jesus from the dead. You will be saved. Dalawang bagay, ipopronounce mo ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesus, and you are believing that He rose again, and you will save. Amen. So now, you are saved. And being a saved individual, mga kapatid, you have mission. Ready na kayo? Okay. A mission is to keep our faith alive. It's very simple. Na yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus will not fade, but leveling up. Paano yon? Another one is by witnessing. Kaya po, ang faith mo ay alive and working because you become a witness. No? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo, yun lang din naman na may i-share mo. Kung ano na pakinggan mo sa pulpito, nabasa sa Biblia, this is what you can share. Mga kapatid, bilang ligtas, tandaan po ninyo, you have a mission to keep it alive or to keep your salvation working. No? You are not work for your salvation, but you have to work out with your salvation. Magkaiba po yun. We are not working or doing things for our salvation. Ginawa na ng Diyos yan sa atin. But we have to work out. Yung faith mo, yung salvation mo is magmamanifest. And it is by doing missions. Our mission one is to witness. And another thing is to be a salt and light of this world. Ibig sabihin, ikaw po ay may impact sa iyong community. At ang iyong liwanag na mayroon sa iyo, yung salvation na mayroon sa iyo, hindi mo natatakpan o garapon o nasa lalagyan at nakatago. Christian ako pero undercover. Christian ako pero ako lang nakakaalam. Yeah. So, doubt your salvation, mga kapatid. So anyway, mga kapatid, marahil marami sa atin ay nag-umpisa dyan until they hear this word. Now you have to lighten your word or makapag-impluensya ka sa mundo for the greater good. No? Mga kapatid, ang sabi sa Hebrew 13:16, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Okay, so another mission mga kapatid ng isang saved individual is to do good and also to give. Part pa rin ito ng as a church member. Kung paano tayo nagsusupport mga kapatid sa iglesia is sometimes by doing, giving, offering. And you know mga kapatid, sometimes, gusto ko lang idagdag ito, that we are presenting ourselves to our employer pleasant. We need or we
parang we desired, we aim to please our bosses, our department or our boss. But you know what? Pagdating sa Panginoon, sa iglesia, wala tayong ganong drive. Siguro, mapapansin ninyo, this is not my common clothes. Actually, I am dugyot. Makikita ninyo, kahit sa pagpasok sa opisina, I don't dress up like a professional, and sometimes yung mga matatanda sa una, wala kong ba professional, bakit ganyan magsuot? Mga ganun. Kung ano lang yung mga suot. But you know, presenting yourself to the Lord is one of our mission. Sabi sa Romans 12, I just added this one. Romans 12:1, I beseech you brethren, with the mercies of God, present yourself as a living sacrifice. Ibig sabihin ng present yourself as a living sacrifice, pag sacrifice ka, wala kang bahid. Ibig sabihin maganda ang iyong magandang balahibo, malusog, maganda, pwedeng ialay, pwedeng i-sacrifice. No? So that's why we have to dress up if you are here. Lalo't kung ikaw ay gagamitin sa salita ng Diyos o sa pangaral ng salita ng Diyos, you are presenting, you are an ambassador of the Lord. And another one, holy. Ito naman po yung isa. Ito naman yung iyong katauhan. Ito naman hindi nakikita, ang Diyos ang nakakakita nito. Present yourself as a living sacrifice, holy. Ito naman yung iyong pagiging humble sa Diyos. Hindi ibig sabihin, yung naka-t-shirt ka lang is you're humble. Because you don't just not know that you have to do the better one. So holy, kailangan holy ka. Nakapag-prepare ka ng iyong sarili, you will present yourself holy and acceptable to God. Pag sinabi pong acceptable to God, you are telling the truth. You will not, yung pleasing to God, ibig sabihin, hindi mo kino-contain ang truth na nasa iyong bulsa lang. Hindi mo sinasabi or hindi mo sinasabi sa Diyos. You will not be pleasing to God if you are hiding some truth. If you are blocking the truth or hindi mo ginagawa ng maayos ang iyong pinagagawa sa iyo. And alam niyo sabi sa verse 2, and this is your reasonable service to God. Sabi doon sa iba, this is your reasonable worship to God. So, mga kapatid, this is us. Ito po yung mga kailangan nating gawin. And adding this, mga kapatid, yung prayer, bakit hindi natin nabanggit yung prayer? Because prayer is a basic in all missions. As a Christian believer, as a follower of Christ, as a church member, as a saved individual, you must be a prayerful. Kaya po, kayo, ang mga may mission sa buhay, ay prayerful. Yan. Okay? So, salamat sa Diyos, sa mga mapanalanginin. You are doing your missions. Sometimes it is the start. Before you walk to the mission, even our Lord, noong siya ay nag-umpisa ng mission, He fasted 40 days. He prayed to the Lord. And even doon sa panahon na siya ay ipapako sa krus o hulihin, He spent time with the Lord. Mga kapatid, napaka-importante ang pananalangin sa paggawa ng mission. Hindi lang para samahan ka ng Diyos, kundi i-honor ang Diyos sa mangyayari and to help you, of course. No, madami nagbalak mag-mission, hindi natuloy because maaaring hindi sumama ang Diyos sa kanila. Anyway, ngayon mga kapatid, narinig nyo na yung dapat natin gawin bilang mga believers. What hinders you to do your mission? What hinders you to share the gospel? So, may mga bagay nga tayong sinasabi or inaalibay. So, I presume that we are doing mission. Sometimes we didn't proceed our mission because of the valid reason. Okay? So at least valid. So hindi ko na i-state kung ano ba yung valid reason. Ang Diyos at ikaw ang nakakalam. Ngayon mga kapatid, ang sabi sa Philippians, sa Philippians chapter 1, let me read. Now I want you to know, brethren, that my circumstances have actually served to advance the gospel.
Ibig sabihin po, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo na yung kanyang mga circumstances sa buhay, siya po ay nasiraan ng barko o nalubog sa dagat, nagpalutang-lutang ng 3 days, ilang beses yon. Siya po ay nakulong, nahuli, hinanting, maraming mga threat sa kanyang buhay, maraming bad things na nangyari sa kanyang buhay. And maybe some of us is experiencing bad circumstance sa ating buhay. Pero actually, ang sabi niya, serve to advance the gospel. Yung mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi mo may paliwanag, sometimes you can use that to advance the gospel. Alam nyo, pagka maganda ang nararamdaman nyo sa buhay, wala ka masyadong may share. Na pag maganda ang kalagayan mo, ay parang kailangan mong mag-learn. Kasi mas madali kung tutusin yung maganda ang nangyayari sa buhay, kasi sasabihin mo, pwede mong ipangako, nasabi mo, alam mo, pagka ikaw ay nanampalataya sa Diyos, or ikaw parang magiging katulad ng buhay ko, smooth sailing. Yan. Parang ang sarap eh. Ano pagka ikaw ay nag-fail? Yan di ba? So parang ang hirap nun. Pero pwede mo siyang gamitin. Pero kung pagka ikaw ay nasa bad circumstance sa iyong buhay, alam mo kapatid, naranasan ko na rin yung naranasan mo. Ito yung ginawa ko. At marami tayo mga kapatid na talagang na-challenge sa mga buhay ng kapatid. Na sila ay dumadaan sa ganong circumstance, na ito ay nagpapatibay sa iba. So pwede mo rin gamitin yan. At yung pagkakakulong ni Pablo, etc., nagamit niya sa paggawa ng kanyang mission. At ito nga, binabasa na natin. Kung hindi siya siguro nakulong, baka kukunti yung sulat niya kasi puro actual. No? So wala nakapag-record. Ngayon, dahil nakakulong siya, sulat siya ng sulat, ayan, binabasa natin at pinag-aaralan. So, another one mga kapatid is by telling our testimony to Christ is the best story to tell. No, hindi mo na kailangan siguro sometimes kapag huwag mo nang intayin yung mga bad circumstance, no? And just kung paano mo nakilala ang Panginoon, even in a good season or in a bad season na nakilala mo ang Panginoon, you can tell your testimony. I believe na ang Diyos ay marami nang ginawa mula noon nung ikay kumilala sa Panginoon, and you can tell them to others. So this is one part or one way na ikaw ay pwedeng magtuloy ng iyong mission sa ating Panginoon. In Romans 15:18 mga kapatid, ang sabi dito, therefore exalt in Christ Jesus in service to God. I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obedience by the word and deed, by the power and signs and wonders, and by the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Ito po yung ating kapatid na Pablo. Kasama sa kanyang mission yung Panginoon. This is, yun po yung pinaka-key to have the accomplished mission. Kailangan kasama mo. Pag pumupunta ka lang dito, gaya sa iyong sarili, minsan, hindi mo maramdaman ang Panginoon. Dahil napilitan ka lang. Sometimes, naging routine ito sa iyo. Sabi nga ng iba, may kalos sa heart, or ginagawa mo lang ito because routine, Friday, araw ng simba. So parang sa iyo lang, sarili. But if you doing a mission with a vocation, sabi nga kanina, and with the Christ, because you are doing service to Christ, not to serve only to some brethren. Kaya ako pumupunta dito, some brethren. Hindi, nagluluto ka dyan para sa church, sa church ng Panginoon. Bakit ka nagpupuyat dito pagpa-practice? Even you are tinatamad sa mga bagay-bagay, talagang nandun yung pag-persevere para gawin ang bagay. Bakit kahit mahirap yung pagpunta mo rito, kahit puyat ka, mamupunta ka rito? Because
you are doing your mission with purpose, with love, with mission, with the Lord, mga kapatid. So salamat sa Diyos, mga kapatid, sa inyong buhay. And I encourage everyone to continue our mission. Kung gusto niyo pong ulitin ko. For conclusion na tayo, mga kapatid. And I invite the music, Pero maya-maya pa na konti. Because I have to conclude this preaching, mga kapatid. Naibigay na natin yung aral. So what we'll do is to summarize. Are you a Christian believer? Say amen po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. I need a louder voice kung kayo ay tinatanong na ito. Kasi ito yung parang acceptance na ikaw ay ito nga nasasabihin ko. Are you a Christian believer? Amen. You have mission to obey the commandments of the Lord. That is our identity as Christians. We do love people even they are not lovable or adorables. We always look people as Jesus look at them. Narinig ko na yan sa ating kapatid. Yeah, praise the Lord. Kailangan titingnan natin ang mga kapatid o mga tao kung paano tiningnan ng ating Panginoon. Hindi maraming kakulangan o hindi perpekto ang tao. Kahit pa asawa mo, kahit pa biyanan mo. Di ba? Pero kapag tiningnan mo sila, gaya ng pagtingin ng Diyos sa kanila, mamahalin mo sila. Amen? Okay, so this is our mission. And are you a follower of Christ? Amen. Yes, Lord. You have mission to live with great commission. Anong ibig sabihin po nun? Yung inatas na i-spread. In season or out of season. In good times or bad times. Kailangan po, hindi, malungkot ang buhay ko ngayon. Stop muna ako. Wala mo ng Diyos. Wala mo ng Jesus. In bad times or in good times, the Lord is Lord and you are a follower of Christ. You will not cut that. Panginoon, dito muna ako sa kabilang sulok ha. Mauna ka na. O kayo, una na, dito na lang ako. Segway muna ako. Hindi po. Tuloy po, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, sometimes, yung isang kaluluwa na ating mamisyonan, sabihin na natin na ito ay award sa iyo. Ito ay crown of glory mo. Pero alam nyo na ba, kapag siya ay ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan, siya lang, Panginoon, isa lang pong kaluluwa na aking nadala sa iyo. Pero itong kaluluwa na ito ay naging missionary, naging evangelist. Mga kapatid, kaya po huwag tayong titigil sa pinagagawa ng ating Panginoon. Amen. Do you belong to the church? Yes. Sige nga po. Gusto ko marinig mga kapatid. Amen. Yes, we are in the church. We are belong to the church kasi ang salvation ng Diyos ay sa church. Bride of Christ. Siya yung sasalubong sa ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay kabilang sa iglesia. Dito po tayo lumalago. Dito po tayo nagpapahubog. Dito po tayo nagsiservice. Maaaring ikaw ay gumagawa ng mga mabubuting gawa outside the church. And that is your beneficial. Sa inyo lang yan, kayo lang ang nag-glory. Pero pag gumawa ka inside the church, mga kapatid, ang nag-glorify ay ang ating Panginoon. This is one of our mission. To attend worship service. Amen? Worship service, prayer meeting, etc. Okay. And also glorifying the Lord in our ministries. Sa ating ministries, ano ba yung mga ministry natin? Ang dami nating ministries. At minsan nagtatawag ako sa transport ministries. Baka kayo ay gustong magministeryo. May the Lord glorify with your possession, with your cars, with your assets, and with your talents, etc. So mga kapatid, being a church member, we have a mission to glorify, to give glory sa ating Panginoon. And of course, your support, mga kapatid. Mga kapatid, this is one of our calling. Paano po pagka hindi pinabayaan nyo na po yung pagbibigay? One of our mission being a church member is to give our offering. Mga kapatid, we are comfortable in this place right now.
But this is not free, mga kapatid. Hindi po ito libre. Ginagamit na in-enjoy po natin ito. And ginagamit natin para makalab ang mga believers o mga bago mananampalataya. But this is not free. The church need people. The church need you. The church need your heart, your support. At sabi nga doon, we must be a participating body. We are not just attending church. We are participating the church. We are the church. Amen. Amen. Hallelujah. Another one question, the last one. Are you saved? Hallelujah. Sabi ko kanina, if you believe in the Lord and you know that He rose from the dead, and believe in your heart, will be saved. And it's just enough, mga kapatid. Pero mayroon po kayong mission as a church, as a saved individual. Being saved, mga kapatid, pwede mo ipagmalakihan sa kahit na sino, and walang makakapag-alis niyan sa iyo. Kapag ka ikaw ay naging honor, the certificate, dinidisplay mo yan sa world, post, ipinopost mo yan kapag ka may mga awards ka accomplished sa iyong buhay. But you know what, mga kapatid, being saved is a good badge sa atin. Pwede mo ilagay dito, I am a Christian, I am a follower of Christ, I am belong to the church, RICM, or some church, kung ano man, and I am saved. 4 na star yan. 4 na guhit. Mga kapatid, pwede mong ipagmalaki ito. But being saved, mga kapatid, we must love the Lord. Parang i-recognize natin o i-appreciate natin yung grace ng Panginoon, yung ginawa ng Diyos. Hindi tayo na save by speaking, you are saved. Hindi. Ang Panginoon namatay sa krus. Hindi po libre yung salvation niyo, mga kapatid. Kasi akala natin libre, kaya medyo complacent tayo. Attend or not. Okay. Ang Diyos naman nandyan. Pero alam niyo kung anong ginawa ng ating Panginoon? I have to stress this, mga kapatid. Wala po siyang kasalanan. Pero inako niya yung kasalanan mo, kasalanan ko. At namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi basta tinusok, pinarusahan siya. Ibinigay sa kanya lahat ng panlalait na pwedeng ibigay. And He finished His life in the worst, in the cruel, yung pinaka-cruel, pinaka-bastos, sabihin natin, pinaka-masama na paraan ng pagpatay nung panahon na yon, ibinigay sa kanya. Hindi po libre ang kaligtasan na binigay, tinatangkilik mo. And once the Lord is the light of the world, sabi niya, I am the light of the world. And when He ascended to heaven, He gave this to the followers, the saved people. You are the salt and the light of the world. Flourish, mga kapatid. Be a salt and the light like the influencer of Jesus Christ. Be influencer. So, our testimony, mga kapatid, must be known to many. At least to our loved ones. We're about to finish. Hallelujah. Sige. Diba, sabi na, sandali lang. Hallelujah. Pwede po tayong tumayo, mga kapatid. Sige, himigin muna natin. I have to call everyone. You can close your eyes, mga kapatid. I-meditate natin ang presence ng ating Panginoon. Certainly, mga kapatid, as you hear from me, because you are here, and you are a Christian, you are a believer, you are saved, and you are a church member, definitely you have mission. And the question is, mga kapatid, are you performing your task or mission or not? Kuya, ngayon ko lang narinig yan, may mission pala ako bilang Kristiyano. Hallelujah. And I'm ready, and you want to be ready. Kaya nga po may moment tayo ngayon, mga kapatid.
Ang sabi kasi ng Panginoon, kung sino ang panig sa akin, kung sino mang hindi panig sa akin, ay nagkakalat. Ang hindi suma sa Diyos, ay hindi panig sa Diyos. Okay? Maliwanag mga kapatid, na you are here because you love God, you receive the grace of the Lord. Ngayon mga kapatid, habang pikit ang iyong mata, pikit natin ang mata. Sinasabi mo ngayon mga kapatid, kahit may takot, I want to go on mission. Yes. Lord, here I am. Send me. Alam mo, Panginoon, na mayroong takot ang iyong mga anak, may mga pagkahinaan, but their hearts, Lord God, is willing to move on, to go on in a mission. Panginoon, mananalangin kami sa inyo at hihingi namin ang empowerment ng banal na Espiritu na siya pong aming kailangan to do your will and accomplish the mission you bestowed us. Now, who is ready to receive the empowerment? Hallelujah. Let us sing the song, Shepherd of My Soul, while we are meditating the Lord. He is moving